Oo nga pala, anong nangyari sa pag-apply mo kahapon? Oo nga. Okay naman po. Sa katunayan nga po, may nakilala po ako dun sa kumpanyang ina-applyan ko. Oh, may nakilala? Opo. Ano naman ng lalaki sa'yo? Balak po niyang manligaw Sa katunayan nga po pupunta po siya ngayon dito. Ha? Ang bilis naman. Oo nga. Ay, kilala mo pala. Ano naman po gwapo po siya, mabait, tsaka masipag po. Hmm? Alam naman natin yan. Hmm. Bakit pupunta ba ngayon? Opo, pupunta po siya ngayon. Tao po. Oh, mga ate ko yan, dito na po pala siya. Pasok ka. Po sa inyo. Tara mo po ka. Nagpa-deliver ka ba ng tubig? Oh, hindi naman. Sino ba yan? Wala naman ako inutos sa inyo Mga ate kuya, siya nga po pala si JJ, manliligaw ko po. Ha? Manliligaw mo? Opo. Yan? Gwapo naman po Ay, Masipag. Diyos ko naman. Hindi naman kagandahan naman ng mga pes natin. Ano ba yan? Ano nakita mo dyan? Gwapo po Ay, nako. Ano mo pinakain sa inyong tinay at nagkagusto ka sa ganyan lalaki? Masipag naman po siya Tsaka, mas mabait. Parang wala namang ipapakain sa'yo yan Ano Yeah. ba pagmumukha niyan? Pogi pa, nagtitinda ng balot sa labas Kaya nga Grabe naman po kayo sa kanya. Mabait naman po yan Ay, nako tinay. Ano ba nangyayari sa'yo? Maayos ka naman namin pinalaki. Pero bakit ganyan? Sa ganyang pagmumukha, wala kang mapapala. Hindi ko ba marunong pumili na lalaki? Wala na bang lalaki? Grabe naman po kayo, manghusga. Hindi naman sa grabing manghusga. Kaya ka bang buhayin yan? Inaalala lang namin yung future mo. Dapat marunong ka nang pumili sa panahon ngayon. Hindi yung ganyan kinukuha mo. Yung mga pagmumukha niya, no? Tao ba yan? Hoy lalaki. Ano bang trabaho mo? Ako po ay isang CEO ng isang kumpanya na kung tawagin ay KKK Drama po. CEO? Pagmumukha na to, CEO yan. Hoy, huwag ka nga mag-joke. Huwag kami Kung may pinaglolo ko, may pinag-aralan kami, alam namin tsura ng CEO. Hindi ganyan. Ay, nako. Marami na talagang manloloko ngayon. Mukhang magsasaka. Hindi Ayan. CEO. Ano ba yan? Ano ba, Tinay? Yung mga kinukuha mong lalaki, ano ba yan? Harap-harap pa kami lolokohin na CEO siya? Nakabase po ba talaga sa itsura ng isang lalaki ang pagpili? Pero hindi naman sa ganun, Tinay. Yun yung tingin namin sa kanya. Masisisi mo ba kami? Tingnan mo naman kasi nga talaga yung pagmumukha niyan. Kaysa sa pagmumukha natin. Tsaka yung wallet mo, ha? Baka mamaya biglang mawala dyan. Grabe naman po kayo manghusga sa kanya. Ay, nako, Tinay. Hindi naman kami sa grabing manghusga. Tumingin ka rin kasi. Naku ate, kuya. Pag sabihin mo yan si Tinay, huwag nyo yung ipayaan na mapunta yan sa lalaki na yan. Diyos ko po, tingnan. Kaya nga Ewan ko ba dyan sa kapatid mo na yan? Ang pangit na itsura, sinungaling pa. Sino maniniwala, di ba? Kaya nga. Jay, pasensya ka na sa inasal ng mga kapatid ko Okay lang, Tinay. Hindi yata magandang mood ng mga kapatid mo ngayon. Sige na, lakad na ako. Ate, kuya, pasensya na po. Naku, sige, Alis na umalis ako. ka na. Dapat Hindi kanina namin pa. kaya Ay, nako. Alis! Grabe naman po kayo sa kanya. Bakit naman po yung ganun yung ginawa nyo? Baka ma-disappoint siya. Ay, nako. Disappoint? Kami dapat ang ma-disappoint. Tama. Hindi naman po kasi basihan yung itsura. Hindi naman sa nang mamata kami ng tao, Tinay. Tumingin ka naman na maayos-ayos ba? Ay, nako. Saka parang walang ipapakain sa'yo sa itsura pala. Kaya nga. Hindi tayo pinalaki ng magulang natin para mapunta ka sa ganung tao. Tinay. Mag-isip-isip ka nga. Tsaka sana naman maniwala ka rin naman sa mga sinasabi namin. Hindi yung porket mabait lang yung pakikitungo ng tao sa'yo magiging mag-aang na yung lobo sa kanya.
Practical ba? Tama. Ay, nako. Kaya sa susunod umayos-ayos ka naman. Baka bumalik pa dito yun, ha? Makasaktan ko na yun. Kaya nga, ang sakit sa mata eh. Sakit din sa ilong. Sige na po mga ate, kuya. Huwag na po natin siyang pag-usapan. Sasaing po muna ako. Sige na. Isa mo sinayang sunod na. Good evening po, sir. Nandito na po pala yung mga business proposal po natin. Pirmahan nyo na lang po yung mga gusto nyo po and then ako na po bahalang magasikaso. Ah, Tsaka sir, bukas po pala nakaschedule na po yung meeting natin. So, kailangan nandun po kayo. By the way, sir, kamusta na po pala yung nililigawan nyo? Hazel medyo hindi maganda eh. Kasi parang hindi maganda ang mga mood ng mga kapatid niya sa akin. Mahirap silang husgahan pero ganun talaga eh. Let's see kung ano pang mangyayari. Sir, mag-a-apply din po pala dito yung kapatid niya. So, papasukin ko po ba? Yes, sige. Okay po. Excuse me. Oh! Sino papasok sa'yo dito? Siguro, kinuntsaba mo yung gwardiya dun sa baba, no? Napapasukin ka dyan, no? Para magpanggap kang boss-bossan, no? Di ba po, nung pumunta po ako sa inyo, nung manliligaw po ako kay Tinay, sinabi ko po sa inyo na ako po ay CEO ng KKK Drama. Pero ano pong ginawa nyo? Hindi po kayo naniwala sa akin. Hindi nga. Totoo? Na ikaw yung CEO dito sa kumpanyang to? Kayo na pong makakapagpatunay niyan. Kung totoo nga, kaya mo ba ako ipasok dito bilang manager? Kaya naman kitang ipasok bilang manager dito. Pero yung attitude nyo ay hindi pasok sa aming kumpanya. Pasensya na po kayo. At yun po ang base sa aking naranasan sa pag-uugali nyo magkakapatid. Hindi nga, totoong CEO ko ng kumpanya dito? Kung ayaw nyo po maniwala, malalaman nyo rin po yan. Pero, ewan ko. Hindi nga, totoo nga na CEO ka dito? Hindi po yan nakikita sa panlabas na anyo ng tao, kundi po sa mabuting kalooban at mabuting puso po ng isang tao. Ganun ba, sir? Naku, sobrang nakakahiya naman yung ginawa namin sa iyo, kami mga magkakapatid. Sana naman, pagpasensyahan nyo na yung inasal namin. Hindi na mauulit yung promise. Tsaka alam nyo, boss, so, totoo lang, ang pogi-pogi nyo pala. Ganito na lang gawin natin. Let's see kung ano pang pwedeng mangyari. Kung matatanggap ka namin o hindi. Teka, ano ba yan? Dala mo? Ito. CV ko po ito eh. Bala ko po sana mag-apply sa inyo eh. Pati nga ako. Okay. Sige, ganito mangyayari. Pag-iisipan ko muna kung tatanggapin kita dito sa kumpanya ko. Pag-aralan mo muna kung paano maging good manners sa isang tao. Okay po, sir. Talagang pasensya na po talaga kayo Huwag kayong mag-alala. Kakausapin ko yung mga kapatid ko. Tsaka sasabihin ko rin sa kanila na humingi sila ng sorry sa inyo. Talagang nakakaya talaga yung ginawa namin, sir. Pasensya na po talaga. Okay, sige. Magkita na lang ulit tayo sa susunod na araw para malaman mo kung anong mangyayari sa pag-a-apply mo rito. Sige po, sir. Maraming salamat po, sir. Sana po matanggap ako, sir. Sige po, sir.
Kuya, parang pagod na pagod ka. Oo nga. Kamusta ang lakad mo? In-applyan mo. Ay, nako, mga kapatid. Ewan ko, hindi ko alam kung saan ako magsisimula eh. Hindi ko alam kung maniniwala kayo sa sasabihin ko. Eh, ba't ano ba nangyari? Ano nga? Gawin pa kami manghuhula. Alam nyo ba, nag-apply ako sa KKK Studio. Ha? Nag-apply ka doon, kuya? Oo eh. Ano nangyari? Ewan ko, sobrang nahihiya talaga ako. Ano nga nangyari? May sakit ka ba? Ay, naku. Basta malalaman nyo na lang pag pumunta siya. Magandang gabi sa inyo. Oh. Kuya ate. Bakit nandito ka na naman? Ano ba maganda sa gabi? Dumating ka. Ay, congrats ko lang pala si Erwin. Congratulations. Tanggap ka na. Salamat po. Congrats. Ano ba nangyayari? Ha? Di ba sinabi ko sa inyo na ako ang CEO ng KKK Drama at hinire ko si Erwin. Oo nga mga kapatid. Totoo ba yun? Oo, siya talaga yung Siya talaga? siya talaga yung CEO ng KKK Studio eh. Di ba nananaginip pa lang? Hindi, totoo Baka talaga. naman, gutom ka lang nung nagpunta ka doon. Hindi, totoo talaga. Kaya nga, sobrang hiyang-hiya ako sa ginawa natin eh. Hindi nga. Totoo. O, di ba? Sabi ko naman po sa inyo, siya yung may-ari, di ba? Napanghusga po kasi kayo masyado. Kaya nga, Tinay, Jay, pasensya talaga sa mga ginawa namin ha. Hindi talaga namin akalain na ikaw talaga yung CEO ng KKK Studio. Nakakahiya naman. Pasensya na ha. Kasi marami lang kami problema kaya nasabi namin yun. Oo, tama. Pasensya ka na. Kala kasi namin hindi totoo eh. Ate, kuya, isa lang po may papayo ko sa inyo. Sana, wag po agad kayong tumingin sa panlabas na anyo ng isang tao. Tingnan niyo po yung kalooban niya. Kasi ako po, umangat ako, nagkaroon po ako ng sariling kumpanya na hindi ko po inaangatan pa ako sa lupa. Maging magpakumbaba po tayo kahit ano po ng kalidad ng tao. Lagi po tayong nakaapak sa lupa. Wag po tayong magmamalaki, magmamata ng tao para makapanlait o anuman. Sana po may makuha kayong leksyon sa araw na to. At dahil mahal ko po si Christina, kaya po nanliligaw po ako sa inyo. Kaya nga, Jay, Tinay, pasensya na talaga ha. Sa totoo lang talaga, ewan ko, wala akong masabi. Pasensya na talaga ha. Siguro naman, naiintindihan mo kami. Pasensya ka na talaga ah. Pero hindi naman din kami masamang tao eh. Siguro nadala lang din kami ng mga bugso ng damdamin namin. Kaya pasensya ka na. Kaya po sana, maging aral po sa inyo to ate kuya, na ano man ang estado ng ating buhay, huwag tayong mangmamaliit ng tao o mangmamata ng tao. Yun lang po. At magiging magandang ang pagsasama namin, lalo si Erwin, na hinire ko na sa aking kumpanya. Na sana, yung pag-uugali niyang ganyan, ay mabago. At sana, kayo rin, kuya ate, sana yung pag-uugali natin ay baguhin na po natin dahil hindi po maganda sa mata ng tao at sa mata ng Diyos. Inuulit ko, Erwin, congrats kita ulit. Isa ka ng ganap na janitor ng aming kumpanya. Janitor? Totoo? Janitor? Yes. Huwag kang mag-alala. Pag nakita kong nagbabago ka na at yung pag-uugali mo ay maganda, malamang sa malamang
iaangat kita. Yun naman pala eh. Iangat ka pala eh. Sige. Jay, maraming salamat talaga. Pero sana patawarin mo kami sa mga nagawa namin kasalanan, sa mga pangit na pag-uugaling pinakita namin sa iyo. Patawad. Patawarin mo kami. At sa muli, congratulations. Sige. Maraming salamat. Welcome to KKK Drama. Ate Kuya, ipapaalam ko po sana kung pwede ko pong mailabas si Christina ngayon. Sige, pwede. Basta ingatan mo lang siya. Makakasigurado po kayong nasa magandang kamay po siya. Alam ko namang mabuting tao. Maraming salamat po. Dito na po kami. Mag-iingat kayo, ah. Dito na po kami. Mag-iingat kayo.